Sup guys, ito na naman tayo, prediction time. Oscar Valdez at saka Emmanuel Navarrete. Ngayong linggo na po na umaga ang laban nila. At ito, isa na namang sa tingin ko isa na namang close fight. Hindi mo pwedeng sabihin ito na siguradong ito mananalo or lamang na lamang ito kaysa dito. Unang-una sa lahat, sasabihin ko sa inyo, yung unang pananaw ko, I felt like Emmanuel Navarrete is gonna win. Pero parang when I watch the highlights, pinanood ko yung mga highlights nila, tapos tinignan ko yung mga statistics, parang magbabago na naman ako. Pausalud pa ako ka sports. Shoutout sa Fight Club Philippines. At ito na, no? 28 years old po si Emmanuel Navarrete. Oscar Valdez is 32 years old. So hindi masyado, pareho pa yung prime. Pwede pa yan. And yung record nila, 37 wins, isang talo. Si Emmanuel, isa rin lang ang talo ni Oscar Valdez kay Shakur sa boxer. Kaya napapaisip ako no? Si Emmanuel Navarrete, di naman boxer yan Sa tingin ko nga, parang mas malakas sumuntok si Oscar Valdez Pero, yung knockout percentage nila, mas mataas pa rin kay Emmanuel Navarrete. Pero ang katunayan, marami po si Emmanuel Navarrete na parang, tawag doon ito, parang activity fight Marami din And of course, until recently. Mas matangkad po si Emmanuel Navarrete, 170 cm against 165. 5'5 lang yata si 5'7 si Emmanuel Navarrete. At yun, pareho silang may laban this 2023. So walang issue po sa kanyang inactivity. Ngayon, I'm a bit surprised. I thought si Emmanuel Navarrete ang lamado sa odds. And I checked it today. Lamado po si Oscar Valdez. Ang akala ko si Emmanuel Navarrete ang bida. Here's what's very interesting about this fight. Again, minus 160 po si Valdez, plus 130 si Navarrete. So very close yan 59% chance si Valdez, si Navarrete 41% chance. Okay. And here's what's very interesting about this. Very seldom that you get to see two fighters in a promotion, yung promotional fighters pinaglalaban. Pareho tong alaga ni Babarong. 'Di ba? Parang binild up to ni Babarong. Oscar Valdez, binild up niya Emmanuel Navarrete. That is a very good thing. So kung ako sa inyo, boxing fan kayo, this is another fight na kakabahan kayo. No? Ito yung fight na naman na medyo sino kaya talaga itunay ng mananalo? Yung mas mahaba ba o yung aggressive? Actually, tingin ko if this is gonna be an inside fight, Oscar Valdez could potentially win this one. But Emmanuel Navarrete with his long range, awkward punches, parang naiisip ko bigla, parang Morales, Barrera, no? Parang ganun. Parang ganun yung feel niya sa akin kasi Mexican pareho So, up to right now, while I'm thinking, parang gusto kong maging Oscar Valdez Pero tingin ko, matibay kasi yung Emmanuel Navarrete at mas malaki. Feeling ko yung mas malaki yung mananalo. I think Emmanuel Navarrete would actually take this one. Tingnan natin. Parang pag mas kung sino yung mag-control, kung sino mas aggressive siya mananalo. Pero at the end of the day, I'll stick to my man. Doon tayo sa dihado. Naku, dihado na naman ang pipiliin ko. Mga galit na naman yung tao, mababash na naman tayo pag mali. Pero this time, lagi akong lamadista. Dihadista na naman ako ngayon. Emmanuel Navarrete. There's a reason why lamado si Oscar Valdez. I think the style of Oscar Valdez is better when they fight. Because styles makes fight Yung pasok-pasok ni Oscar Valdez, tingin ko that's a big deal. At saka feeling ko mas madaling i-market si Oscar Valdez kasi nag-i-English Si Navarrete parang hindi But I want Emmanuel Navarrete to win. I think Emmanuel Navarrete is gonna win by knockout. Either or knockout yan sa aking palagay.